Another story. Like, baon ako sa utang noon due to bad spending, just being early 20s, not thinking ahead, failed business plans, alam mo yun? And hindi ko alam kung, I'm sure meron mga ilan dito na nabubuhay araw-araw at iniisip nila, kakain ba ako o magbabayad ako ng utang? Kung hindi pa kayo nabubuhay sa ganung klaseng pressure sa buhay. I mean, to be fair, no? Paalam mo din ako ng nanay ko. Kasi hindi ko kaya mag-stand on my own. Pero yung thinking, yung feeling na kahit kailan hindi ako makakaabante sa buhay dahil may utang akong hindi ko mababayaran until the foreseeable future. Malaki yung utang ko nun. And alam mo, ang weird ng dasal ko din. Ang dasal ko din is, Panginoon, kahit pasahurin mo ako ng minimum wage for the next 20 years, mabura lang yung utang ko, kaya ko umangat. Kasi alam ko na marami akong monetizable skills. Alam ko na kahit saan mo ako dalhin, kaya kong gumawa ng pera. Pero wag naman yung starting from negative. Diyos ko naman, mahirap yun. Starting from zero, sige, kaya ko. Pero starting from negative, that's hard. Mahirap yun. And nung nagkaroon ng Ninong Rayna, may pumasok. Unang pumasok na pera, around, $3, $6 ata. Sumunod na buwan, uy! Ito ayos totoo pala to pumasok nag-reflect Sabi ko, compute ako. Calculator ko, lumulutang mo kayo, Compute ako, sabi ko, itong buwan lang yung kailangan ko para mabayaran lahat ng utang ko. Sige, sabi ko, mabayaran ko lang to. Okay na ako. Ito na yung yung sagot sa hiling ko na mabura lang tong utang na to. Ito na yon. Simula kami July. Na mag-anniversary na pala kami, malapit na. Nung December, meron na ako enough na pera para bayaran yung utang. Meron na. Nang-assemble na rin ako ng small team noon, tatlo kami. Ayan yung isa doon. Ayan. Yung pinakagwapo po dyan sa likod. Yes. Kaway ka naman. Ayan. Sabi ko, putya itong mga tao na to. Yung dalawa, si Jerome, tsaka yan si Ian. Talagang sinamahan nila ako dito. Bigyan ko kaya muna sila ng reward. Bilan ko kaya sila ng tig-isang Vespa. Sabi ko, kaso kapag binilang ko ng Vespa tong mga to, wala na akong pambayad ng utang, halos mauubos pera ko. Hindi naman siguro dyan matatapos. Hindi naman siguro pagpasok ng January, biglang zero ka na lang. Sige, bigay ko. Kaso, baka binigay na sa akin ni Lord yung pambayad ng utang, ibibigay ko pa ba sa mga saraulong to? Binigyan na ako ni Lord ng sagot Ito na yun Ito na yung matagal kong hinihiling sige. Surprise ko sila, binigyan ko sila ng ito. Halos wala ako ng pera nun, halos wala talaga. So, medyo nag-back to zero ulit ako ng konti. Pero you know what? Pagpasok ng January, nabayaran ko lahat yung utang ko. Isang buwan lang nakalipas. Isang buwan lang talaga. Alala ko yun, pagkabayad yun, paglabas ko ng bangko, miyak talaga ako, men. Miyak talaga ako. Ibang klaseng feeling yun. Doon nagsimula yung totoong reset ko. That was January 2021. Doon nagsimula yung totoong reset ko. Pagka-reset ko, kasi kailangan kong tanggalin yung bagay na yun Kasi mabigat yun Pagkatanggal nun, doon na talaga nagsimula lahat. Wala na ako iniisip na iba. Kung paano nagbago yung buhay ko, I mean, hindi na ako namimili between progress and pagbabayad ng utang. Palaging progress na lang. Palaging moving forward. And I think yun yung, pwede ko sabihin marami akong pwede ikwentong generic shit sa inyo na parang, ito yung nangyari sa akin. Ito, ganyan. Pero hindi. Mula nung puntong yun, pinaka nagbago sa buhay ko is I can always choose to progress myself. Yun ang pinaka nagbago sa buhay ko. Hindi yung, pamilya ko, hindi, meron na akong ganito. Walang kwenta lahat yun. Pero yung ability for you to always choose,
I mean, hindi natin laging ginagawa, pero meron kang capacity to choose, to progress yourself araw-araw nang wala kang iniintindi, walang bagay na humihila pababa sa'yo. It's a luxury na hindi lahat ng tao ay meron. At meron ako nun. Ay maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat na sumusuporta sa Rinuran.